dito sa kwan, Middle Pan. Kasi nung araw nga, pag yung biktima ng bagyo, syempre lilikas yan eh. Dinadala na namin sa mga eskwelahan. Ang problema, naapektuhan yung mga estudyante. Dahil doon na itinitira yan pansamantala sa mga classroom eh. Eh, yung mga estudyante, kung bari, 1 linggo sila o 2 linggo doon, hindi makapasok. Kawawa naman yung mga bata. Kaya nagtayo tayo ng 2 evacuation center. Saan ho yan? Kasi Anong pwesto? Saan nakalagay yan? yung isa sa Baseco mismo. Doon sa loob mismo ng Paseco Compound. Para hindi na nga dati doon sila pumupunta sa Delpan eh. Mhm. Doon mismo. Ngayon, doon sa Delpan, nagtayo rin ako. Yung sa Delpan Sport Complex, sa tabi noon, meron din 5 gradong building. Kaya doon sila nag-evacuate. Ngayon, napapakinabangan pa rin. Pinakikinabangan naman. Hindi lang sa sa baha o lakas ng ulan o bagyo. Kung may sunog, kung nasunugan yung malawak na lugar, pwede rin gawing evacuation center yun. Pero ito ho, ay para lamang sa yung mga biktima o mga nasasalanta sa loob ng siyudad ng Maynila. Oo. Sa loob lang ng siyudad ng Maynila. So ito, meron na kayong permanent evacuation center for any unfortunate eventuality. Ano mang kalamidad, pwede pumunta doon. Walang bayad yun. Ayun. At saka doon, kasi nakaipon sila doon. Siyempre, walang mga kagamitan yan eh. Walang mga panluto, di ba? Kaya binibigyan ng pagkain yan for 1 week. Ayun. Ang Mga magagandang Department of Social idea. Welfare ang nag-aasikaso niyan. Anyway, Mayor, para naman sa kapakanan ng ating mga listeners, ito po yung ating tumpak na oras. Ano nga ba? 10:45 ng umaga. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ang gaganda ng tinig nito mga taong ito. Anyway, Mayor, etong pagdating na itong bagyo, palagay ko minsan alam nyo, very unfortunate itong nangyayari na to, no? Dahil sinasabi nga natin na may climate change at tayo lahat kailangan mag-adapt na lang dito eh. Hindi natin mapipigil ang pagbabago ng panahon. Tama Hindi yun. natin na maihihinto ang mga pinsala na nagawa ng teknolohiya natin dito sa ating klima, sa ating kasi ito daw nangyayari, itong nararamdaman natin ngayon, resulta yan ng walang puknat, walang patumanggang mga carbon emissions na itinapon natin sa ating atmosphere. So ito nararamdaman na natin ngayon. At sabi nga nila, yung force of nature, you cannot beat the force of nature. Ibig sabihin, hindi mo kayang talunin yung kalikasan. Never. You can only endure it. Ibig sabihin, kailangan tayo palakasin natin, ihanda natin ang ating mga sarili para tayo makasurvive, para maitawid natin ang ating mga sarili. Kaya siguro, para naman sa mga importante rin para sa ating mga public servants na matuto na sila na yung sa kanilang mga plataforma de gobyerno nakaalinsunod na dito sa yung mga pag-establish o pagtatag ng mga rescue and relief, di ba? Yung pagbili ng mga equipment na katulad ng rubber boats. Isipin nyo, kung kayo ay isang mayor ng isang syudad dito sa Metro Manila, kayo ba gagastos ng libo-libo, baka milyon pa para dito sa mga rubber boats na to? Siyempre hindi, di ba? Pero ngayon kailangan bumili na ng rubber boats. Nung panahon ko, meron 2 rubber boat eh. Ayun. Kaya nandun, nakadaong sa kanyan. Sa pagitan ng Jones Bridge, tsaka MacArthur Bridge. Doon ba sa likod ng post office? Na yun nga ang gagamitin pag-rescue. Dalawa yun. Kayo pa pag sakali kayong maupo ulit, palalakasin nyo pa itong response capacity or capability netong inyong ng local government to be able to respond more quickly and effectively dito sa nagbabagong klima. Ay, tama yun. Kaya nga meron kami, kapanahonan ko eh. Kasi anong gagamitin mong kasangkapan o equipment kung gusto mong magligtas ng tao, lalo na nandun sa Pasig River.
O kaya nasa Manila Bay. O kaya na kailangan meron kang mga ganyang parang lancha. Dalawang lancha yun eh. Oh, meron pang dalawang barko ngayon. Naka ano yata, yung Sumadsad dito sa sumadsad Manila Bay. O, dahil lang sa lakas ng alon yan. tsaka hangin. Lakas ng hangin eh. Meron pang breakwater yan, di po ba? Merong breakwater dun sa inyong lugar. Meron. Oh. Pero Para kalmado yung darating na alon doon sa tabi ng Sibol, ano? Mhm. Doon sa kabila nung Sibol, siyempre malakas ang hampas ng alon doon. Anyway, ngayon yata ang iniisip nila pati mga meron ng itinatayong mga rescue groups. Ewan ko kung volunteer ito, pero siguro sa Maynila pag magkakaroon din kayo ng mga volunteer rescue groups na meron sila nagbibigay ng first aid. Bukod dun, yung iba diyan naka-rubber boot pa at meron pa silang yung frogman attire na pantugon diyan. Pero hindi na iisip yan ng mga ibang mga leader, especially on the local front, no? Hanggang dumating na yung sakuna, dumating na yung kalamidad. So ngayon, paghahanda na yan. At yung mga walang foresight na mga leader, ay yung bang reactionary lang kung tawagin, baka hindi baka pupulutin kayo sa kangkungan pag ganitong naulit itong mga bagyo na to. Ngayon ko lang nalaman na kayo pala dati pa hindi pa uso itong mga Yolanda at yung mga ibang yung mga great disasters. Like even yung Undoy, meron na palaking evacuation center at namimili na kayo ng mga rubber boats. Ay, meron. Tsaka merong rescue team nung kapanahonan ko under the Manila Fire Department. Yung mga bombero, meron silang mga kasuotan, lahat ng gamit sa pag-rescue. May mga oxygen tank pa yan, ano? At saka train sila para sa para sa ganong pangyayari. Lalo na kung may mga sunog. Ganon din yan Kailangan yung rescue operation. Kahit anong bagay, kinakailangan may nakahanda ka na tutugon doon sa kalamidad na yun. Okay, isang mabilis na text mula ulit kay Donald Aquino. Tunay na masaklap po talaga pag dumaranas tayo ng trahedya. Ngunit ito'y nagtuturo sa atin ng paghahanda. Tulad din yan ng pagmamalasakit na ganap na dapat ay matutuhan ng ating taong bayan para dito sa nag-iisang bansa natin. Salamat. Okay. Magaling yung si Donald. Magagaling ang mga kanyang mungkahi. Di ba? Yan ang kailangan natin sa mga mamamayan na mga nag-iisip at hindi lang tumutuligsa ko, hindi meron silang mga solusyon hindi ba? Yan ang dapat ganun, lalo na sa mga government officials. Ayan. Pasensya na kayo, Mayor, binabasa ko yung text ng ating mga listeners natin. Ito, yung vendors na naman. Pinapaalala naman sa atin yung kanilang mga problema na bukod sa kinukutungan daw sila, meron legal na kotong May legal na kotong. So, hindi kotong yun. Bagamat medyo mas mataas kaysa nung panahon nyo, yung legal, siguro pwede natin tawagin na fee. Pero yun, pumapasok sa treasurer's office. Pumapasok. Pero 3-4 na ulit yung kanilang binabudget, yung kanilang pondo para dun sa tong na tarya. Hanggang ngayon daw, hindi na... Ito isinasambulat na natin sa ere. Ilang beses na natin sinasabi, hindi natitinag. Bagkus tinatawanan pa raw sila na hindi daw sila magagalaw dahil sila daw ay may kapit sa ganun. Sa pinakamataas daw dun sa kanilang lugar. Kung yun ang pinagmamalaki nila, may kapit sila. Di tanggalin yung kapit. May taning na ba yung kapit? Wala na sila mga kapitan. Unang-una, hindi dapat yun sa oras ng pangangailangan ng taong bayan, kailangan tumulong tayo. Hindi na kinakailangan magbayad pa yung tao. Yun yung tinatawag nating tong system Bakit kinakailangan na bayaran ka sa serbisyo na dapat maibigay ng pamahalaan? Okay, ito sinasabi nila, ang pinakaantay lang daw nila yung
Ito, iano ko na, isa-summarize ko na yung assurance o pagtitiyak mula sa inyo na sakaling kayo naupo, yung pag-shake down o yung puwersahang paghingi ng tarya o tong dito sa mga vendors, yung mga small Alisin retailers. natin yung mga tong system na yan. At Kung yung mga sakali, hindi, pag nakabalik tayo, patatawag ko lahat yan, mga vendors. At alamin ko, sino yung nangungulekta sa inyo? ito Sino nga, yung nagpapasimono nito mga tong neto? Baya pa-imbestigahan natin. ito, nagbigay na ng pangalan, yung isa mag-asawa. Hmm. Mag-asawa, yung isa ay barangay chairman o chairwoman, at yung asawa niya ang tagalakad. At yun din ang mismong umaharap at nagpapahirap sa kanilang mga vendors. Pero ito daw tao na ito, itong mag-asawa na ito, bagamat hindi naman kataasan ng kanilang pwesto sa gobyerno, tuwing sila ay kinu-question, nagsusumbong daw. Nagsusumbong daw dun sa City Hall. Dahil meron daw isang malakas na protector sa City Hall. Teka muna, bilang chairman, ikaw kaya nahalal dyan sa pwesto niyan para tumulong sa nasasakupan mo. Nahangal. Hindi para bigyan ka ng pagkakataon na manghingi ng pera o pagkakwartahan mo yung posisyon mo. Okay, kaya pa-imbestigahan ko yan. May nakarating na sa akin dyan na ganyang balita. Kaya siyempre, buntot mo, hila mo. Hindi ibig sabihin kung ang pangkasalukuyang nanunungkulan, maaring hindi alam, maaring alam din o nagbubulag-bulagan, hindi ibig sabihin doon may lisensya ka para manggipit sa tao, mangulikta sa tao sa pamamagitan ng tong. Pwede pakulong ito, di ba? Pwede kang paimbestigahan. Hindi ho pwedeng sabihin na hindi ho, may go signal ako doon sa taas kung saan man yung itaas na yon. Unang-una, illegal yung ginagawa mo. Hindi ka dapat sumunod sa ginagawang bendisyon sa iyo. Tsaka mayor, pag ikaw ay public official, kahit sabihin natin na hindi naman masyadong mataas, hindi ka naman mayor o vice mayor o konsehal, kahit na itong sa barangay level, sasabihin mo, ito ang smallest unit of government, di ba? Pero, bilang isang public servant, dapat alam mo rin yung iyong tungkulin. Hindi pwedeng sasabihin mo, iniutos ni ganyan inuutos nung nakatataas sa akin na mag-ikot daw ako at kolektahan ko ng tong lahat itong mga vendors dito. Nang sa gayon, merong pera para for the boys at merong pera para sa kanilang pamimili ng boto sa pagdating ng eleksyon. Ito nakikita natin, ewan ko kung kayo sasang-ayon sa akin, pero parang ikang on overdrive. Ibig sabihin, nagmamadali ang kanilang pagkukolekta ng salapi. Ano kaya ang rason kung bakit sila parang nagmamadali ng pagkukolekta ng salapi? Dahil hindi lamang itong sa mga vendors. Mga kawawang vendors ang kanilang pinipitsaan. Pati raw yung mga building owners, napipitsaan. Kung ano-anong mga bagay-bagay. Kasi pag nasa pwesto ka, pwede kang maghanap ng butas. Pati yung mga traffic, mga parking, kumikita sila ng pera dyan. At dun sa pagbebenta ng mga assets ng lungsod, katulad na lamang netong mga palengke, ito rin, konektado rin dito sa nagte-text sa atin, yung palengke, ipa-privatize daw, di umano, no? Kahit na yung mga palengke na matino, tinatawag nilang bulok na raw para magkaroon ng justification yung kanilang privatization. Pati yung zoo, yung Manila Zoo, binebenta. So bakit, ano kaya ang motibo na ako naman, nag-iisip lang ako dahil ako naman hindi residente mayor ng Maynila. Kayo, mas naiintindihan niyo, mas nakaka-relate siguro kayo dyan. Pero bakit all of a sudden, madaling-madali mag-fundraising? Bakit kaya? Siguro, meron silang mga iniisip na baka sa darating na halalan, mawala sila sa pwesto. O kung sino man yung nag-authorize sa kanila, o maaring hindi rin naman alam nung nasa taas, sila lang gumagawa ng paraan para mangwarta. Pero mayor, alam mo, paggawa ng pera, sino ba ayaw ng pera? Pero kinakailangan sa legal na lugar, no? Pero pag illegal na, kamukha niya pangungulikta, yung mga koleksyon, yung mga tong, na hindi naman pumapasok sa kaha ng pamahalaan,
illegal yan. Kaya pwede sila idemanda dyan. Kahit na nakaraan na, kung mga vendor magkakaroon lang ng lakas ng loob at magkakasama-sama sila at sila'y maninindigan at sasabihin kung sino itong namimirhisyo sa kanila sa pamamagitan ng pangungulikta ng tong, pwedeng ipakulong, pwedeng idemanda, at pwedeng masentensyahan yung nangunguliktang yan. Hindi masasabi nun hindi, may blessing kami sa taas pati yung itaas pwedeng masabit dyan. Ayan. Tsaka isipin nyo, Mayor, mga vendor, alam mo naman mga vendor, magkano lang kinikita niyang araw-araw. Pero ang kanilang sinisingil daw, 810 pesos a day ang kanilang ibinabayad. Doon sa 800 na yon, parang 160 lang ang legal. 160 pesos ang legal. Yun ang pumapasok sa city. Yan ang pumapasok sa legal. Okay na siguro yun. Kahit na nung panahon nyo, hindi 160 yan. Wala pang kalahati nun. Parang 40 lang ata, 50. 40 lang yata. Ayun, 40 pesos. So, itinaas nila ng 400%. Pero, given na natin na iba na yung panahon ngayon, i-factor in nyo na yung inflation, 160, okay na yun. Pero yung extra na magkano? Yun nga napupunta sa bulsa ng 600 plus. 650 pesos. Maling-mali yun Kaya, yung mga ginagawang yan, siyempre may katapusan yan Pag meron nagdemanda, patay kang bata ka. Sabi nyo may katapusan? Hindi kaya yung katapusan na yun sa June 2016? Kahit kailan, lahat ng bagay na kasamaan, may katapusan yan. Kasi ang election is May, di ba? Pagkatapos sa June, nandun June na 30, ang last day nila. last day, ayun. Kaya yung mga naperhisyo, yung nakutongan, pwedeng gumawa ng petisyon ngayon, gumawa ng sworn statement na once upon a time sila nakolektahan. Kaya pwedeng... At paiimbestigahan nyo yun? Paiimbestigahan ko. Basta pupunta mga vendor sa akin at sasabihin na gano'n na naging biktima sila ng kung sino mang yan, anong sindikato yan, paiimbestigahan natin. Okay. Dahil pag hindi natin pinaimbestigahan, ibig sabihin kinukonsinti natin. Di ba? Nagbubulag-bulagan tayo na mali. Pero bago tayo mag-wrap up for the day, Mayor, siguro, ang isang bagay lang, kung meron lang silang, dahil medyo light lang naman yung balitaktakan natin ngayon, kasi ayaw rin naman ng ating mga listeners, matapos yung bagyo na napakabigat ng ating topic sa umagang ito. Gusto lang siguro nila marinig minsan ang ating mga boses na kahit na hindi naman masyadong kagandahan. Pero kung meron silang aral o meron silang mensaheng mapupulot sa ating palabas, sa ating programang Katapat at Karancho ngayong umagang ito, etong yung merong hangganan ang lahat ng kasamaan. At kung kayo'y naapi, didiretsuhin ko na, kung kayo'y taga-lungsod ng Maynila at kayo'y nakaramdam, naka-experience ng pang-aapi, pagdating ng panahon at malapit na yung panahon na yun, pwede silang makipag-usap sa inyo, pwede silang magsumbong sa inyo at makakaasa naman siguro sila, Mayor. Sigurado. Na tutulungan nyo sila at pakikinggan nyo. Hindi lang pakikinggan at aasuntuhin natin kung sino yung nagsamantala sa kanila. Hindi ba may sa Biblia may tinatawag na Judgment Day? Ayun. Darating yun, yung Judgment Day. Okay, darating daw yung Judgment Day, and on that note, dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ito po ang inyong katapat, Fred Lim. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang bukas po. Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi uurungan. Katapat at Karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Narito ang inyong katapat, Mayor Fred Lim, kasama ang ating Karancho, Miguel Hill. Katapat at Karancho. This news is brought to you by SSS. Buti na lang may SSS. The BBC in London